Hello guys! Hi! Welcome back. It's me again, Joy Vlog. Marami kasing nag-comment sa about sa terminating contract dito sa Hong Kong. Dito ko na po sagutin kasi di ko po kayo maisa-isa. Matagal na din po akong hindi na nag-update sa aking YT. Pasensya na po. Parang nabisi at nawalan lang ng oras. Ganun po. Sa mga nagtatanong po about sa on the spot or terminate ng amo. Ang sitwasyon ko kasi is ako yung nag-on the spot. Ako yung nagbayad kay amo. So, ito po yung nangyari. Nung nag-on the spot po ako, nagawa ako ng notice. 3 kopya po. Isa sa akin, isa kay amo, at isa sa embassy. Pero may ginawa pa akong ibang extra pa kasi bago ako malis dun sa amo ko, bali may nag-recommend yung dati kong kasama. Ni-recommend nila ako sa bago kong amo. Kaya yun po. Kasi maghingi yung agency na kopya mo sa termination letter. Bali yung termination letter ko po is sinulat ko yung mga totoong reason kung bakit ako aalis doon. Kasi hindi ko na kaya eh. At saka may ibang opportunity naman na pwede kong mapasukan. Kaya bakit magtiis? Paano yun naman yung pera, diba? Kung may ibang chance naman, kung hindi sila worth it para sa'yo. Yun. Bali po, may annual leave po tayo. Yung 12 months is may 7 days po tayong annual leave. Bali nung pagkababa ko, almost 7 months na po ako. Bali, na yun ni amo bigay sa akin na 4 days, Bali, na yun, bayad yun. Tapos, bali kung mag-on the spot ka, for example, may working days kang 20 days na hindi mo pa natanggap yung sahod mo. Pwede yun, kausapin mo sa amo na ibabawas yun. Pareho lang naman ibigyan ka ng cash or i-minus na yun. Depende na sa papag-usapan nyo. Kasi sa akin kasi na minus na. Tapos, working days minus. Tapos, yung annual leave mo. Tapos, may travel allowance fee na 100 Hong Kong dollar. So, ayun na nga po, may nirecommend ako ng kasama ko. Bali, may new sponsor ako. Bago ako nagpermahan kami ng bagong kontrata. So, bali, binigyan ako ng dati kong agency ng libreng accommodation. Kasi nga sinumbong ako ni amo. Yung inalisan kong amo, sinumbong ako sa agency. Di yung agency naman, takot naman na sabi ko, yung mga ganyang klase, dapat baka gustong ipalabor. Kaya yun, yung agency ko, nagbigay ng libreng tirahan. Bali, nag-stay ako sa accommodation ng dati kong agency ng 14 days. Pagka i-terminate or mag-on the spot tayo, bali may 14 days tayong libreng makapag-stay sa labas at makapaghanap ng ibang amo. So, yun po, nag-stay out po ako. Papunta-punta ako kay amo, bagong amo ko. Yun, bayad naman po siya. So, ayun na nga, yung agency ko, nag-iba ako ng agency sa pangalawang sponsor ko. Bali, nag-medical pa ako, bayad yun ni amo. Lahat. Tapos yung termination letter na hingi sila, sign yung contract. Tapos ayun, pagka-uwi ko ng Pilipinas, ang ginawa ko lang dun is nag-uwa ako. Ay, hindi uwa, Pidos online via Zoom, bali 5 hours. Tapos yun, ano pa ba? Nag-medical lang ako 2 days before yung flight ko. Wala na akong ibang ginawa. Bali yung visa ko 6 weeks is dumating na. Bilis lang po. Wala pang 2 buwan. Nakabalik na ulit ako ng Hong Kong. Bali yung nagastos ko po is yung final medical lang ulit sa Pinas. Sa'yo po yun, sagot po yun. Yun lang, wala pang 5,000. At ayun, bilis lang. Wala pang 2 months, nakalis na po ako. Sa mga nagtatanong po kung ilang buwan pwede pong makapag-break or depende naman po yun sa inyo eh. Kung hindi kayo nasayangan sa gastos nyo, kung ako sa inyo, tiis-tiisin mo muna hanggang sa makabawi ka sa mga lahat ng mga nagastos mo, sa makarecover ka, ganun. Kasi sayang din naman pagkadating mo, sabihin mo mag-on the spot ka na. Depende na po yun sa inyo, desisyon nyo po yun. Hindi naman po pwedeng lahat ng desisyon natin sa buhay pagdiktahan tayo ng ibang tao. Pero yun na nga po, wag mawala ng pag-asa. Samahan lang po ng dasal, manghingi ng guidance. Kasi may nakalaan po na mas
okay para sa atin. Na hindi naman lahat ng bagay kailangan nating magtiis kung di na kaya, di ba? Huwag pong mag-ano sa mga sabi-sabi ng iba. Kailangan po ay yung mismong sarili nating desisyon sa buhay. So, ayun na po. Sana nasagot ko po yung mga tanong nyo. Kailangan, kung ako kasi sa side ko, kung mismong ako yung mag-undaspat, babayaran ko si amo. Yung undaspat po, ikaw mag-undaspat, bali, katumbas ng isang buwan mong sahod. Yun po yung babayaran mo kay amo mo. Pero kung ako sa inyo, kung plano nyong mag-undaspat, dapat may pundo kayong working days. For example, 20 days bago yung sahuran, siyempre bawas na yun. Tapos kung halos 1 year kayo may annual leave, bawas na din yun. Plus transportation na 100, bawas din po yun. Para konti na lang yung mabigay nyo kay amo nyo. O diba, surprise. Sa akin kasi ganun yung ginawa ko para satisfied ako, masulat ko lahat ng rason. Kasi pag ikaw mag-undas pat lahat ng rason may isulat mo, huwag kang matakot. Pero pag mag 1 month notice ka kasi, andun na yung makasinungalingan na hindi mo masabi kasi takot ka, kasi maraming posibleng mangyari sa 30 days mong pag-stay. I mean 31 days. So, diba? Depende naman po yun sa inyo. Basta may 14 days po tayong na makahanap ng ibang amo. Yun na po. Basta kung may kuan na para sa inyo talaga. Marami naman po mga agency dito na ano. Pero mas okay din po yung ma-recommend ka. So, ayun na nga. Saglit lang sa Pinas at yun, 6 days lang yung, I mean 6 weeks lang yung visa. Ay, bilis lang po. Kaya good luck po sa mga planong magano. Hindi madali yung buhay sa Hong Kong. Iba po sa mga nakikita na ang sarap-sarap na mangingiti pag naka-day off. Iba po yun. So, ang totoong buhay dito, hindi po madali. Kaya, pasurtihan na lang talaga. Pero mas okay pong kung maghanap kayo, I mean, kung malis kayo sa amo nyo, kung maghanap kayo ng ibang amo, mas piliin nyo pong mas mabuting mag-isa. Kasi mas mahirap pakisamahan ang may kasama. Mas mahirap pang intindihin kaysa sa mga amo at sa trabaho nyo. So, yun na po. Comment na lang po ulit kayo kung may iba pa po kayong mga tanong or mga gustong malaman. So, yun na po. Thank you po sa mga lahat ng nag-visit po sa aking video. Maraming salamat po. God bless us all. This is Joyke Vlog. Thank you for watching, guys. Bye!